Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa pagbabalik ng programang Usap-Usapan kung saan ating tatalakayin mula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa mga human interest stories na tiyak ay kapupulutan natin ng mahalagang impormasyon at aral. Ako po ang inyong bagong makakasama dito sa programa, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami nga napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po kami sa aming FB page para live niyo pong mapanood at masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa ating official Facebook page ay maaari niyo rin po kaming panoorin sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede niyo rin pong balikan ang aming mga episode dito sa programang Usap-Usapan. Samantala, meron din po tayong audio live streaming sa pamagitan po ng tinatawag na Evox PBS Receiver App. Paano nga ba ito ma-access? Una, magtungo lamang sa Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa Apple App Store naman po para sa mga gumagamit po ng iPhone. Syempre, hindi naman po pwedeng nakatenga po ang ating mobile application. Once na makapag-install, ay pumasok lamang po, buksan nyo po yung mismong Evox PBS Receiver app at hanapin nyo lamang po ang logo at pangalan po no, ng ating himpilan, Radyo Pilipinas World Service. Para sa mga hindi po pamilyar sa aming logo, ayan, nasa likuran ko na po ang itsura ng logo ng ating himpilan. At sa pagpapalawak pa po ng ating reach, bukod po sa ating social media platforms at sa ating Evox PBS Receiver app, ay naibalik na po simula pa noong nakaraang Disyembre ang tinatawag po na shortwave radio. Yan po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang programang Usap-Usapan po ay napapakinggan tuwing linggo ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Para sa una nating panayam sa araw na ito ay pag-uusapan natin ng isang seryosong usapin na patuloy po na nakakaapekto sa ating mga kababaihan, ang cervical cancer. Sa kabila po ng pagiging preventable po no, ng cervical cancer ay marami pa rin po ang nadidiskubre sa huling yugto itong sakit na ito kung saan mas limitado na po ang gamutan. Kaya naman mahalagang alamin natin no, o malaman natin kung paano ba ito maiiwasan at maaagapan. Kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon ang isang eksperto at tagapagtaguyod po ng makabagong solusyon sa larangan ng cancer prevention, ang founder ng CerviQ o End Cervical Cancer Philippines Organization Incorporated at isa rin pong radiation oncologist, walang iba kundi si Dr. Jesus Randy Boggs Rivera. Dr. Rivera, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, magandang hapon, Steph, no? Or magandang umaga, Steph, sorry. Congratulations po sa inyong bagong programa, no? And more power po, best wishes po sa inyo at magtaguyod po tayo hanggang sa dekadang susunod. Maraming salamat po sa inyong pagbati, Dr. Rivera. And of course, sa ibinigay niyo pong oras para makasama po namin kayo dito sa programa. So unang-una po, Dr. Rivera, bilang isang radiation oncologist, ano po ba ang mga karaniwang sitwasyon na nakita po ninyo sa mga pasyenteng may cervical cancer na nagtulak po sa inyo na simulan itong tinatawag nga po na CerviQ? Actually, Steph, no, sa aking sa aking practice na oncology no for mga 20 years na rin no kahit papaano no.
most of the cancer patients na, especially itong cervical nga, no, ang nagpupunta at nakikita po namin ay kadalasan nasa huling yugto na po ng kanilang cancer stage, no. Where in fact, in reality, ang cervical cancer is pwedeng at highly preventable, no, kung ito ay mapapa-examine lang nila kaagad. Unfortunately, yun nga, dahil sa walang simptomas, kadalasan itong cancer na ito, hindi po sila natutulak para pumunta sa isang mga doktor at magpasuri. Kaya nga po, kadalasan at karamihan po napupunta sa amin medyo at the later phase po ng stage ng cancer. Mm. Para lang po sa kaalaman po no ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Usap-Usapan, Dr. Rivera, gaano po ba talaga kalaganap ang cervical cancer dito sa ating bansang Pilipinas at bakit po mahalaga na aga po no na malaman na ang isang babae ay mayroong ganitong uri ng karamdaman? Yeah. Thank you, Steph. No? Ang cervical cancer po kasi is the second most common cause of cancer sa kababaihan, no? Of course, breast is the pinaka-common, mapalalaki at mapababae combined, no? Pero sa babae, it's cervical cancer that is ranked number 2, no? And ang kaibahan naman ito, more than breast, is that itong cervical cancer, very highly preventable. Alam mo ba, Steph, na bago pa lang ito magtungo ng cancer, no? Meron tayong pagkakataon na kaya na nating tukuyin ito, kaya na nating ma-screen sila, no? So, kung ma-screen natin sila, hindi na sila pupunta ng maging cancer, mas mura at siguradong buhay na buhay sila. So, yun. Yun po ang kahalagahan. Kaya very, very important na dapat maitulak ko, masabi ko na ang kababaihan dapat makapag-screening sa kanilang, lalo na sa edad na 30 to 49 years of age. Magawi naman po tayo dito sa inyo nga po nga naitatag na CerviQ. Paano po ba naiiba yung approach po ng CerviQ kumpara sa traditional po na cervical cancer screening methods? Actually, marami pong cervical cancer screening method. Ang pinaka very, very common at alam ng tao is pap smear, no? Pero ang problem with pap smear, alam niyo naman, pag kayo ay nasa syudad, okay lang kasi maraming doktor dito. Pero pag nagawi kayo ng probinsya, syempre kumukulang na yung doktor, no? Ang kadalasan, wala ng pap smear doon. Ang ginagawa po ng mga LGU sa malalayo sa syudad is ang tinatawag nila ay VIA, Visual Inspection with Acetic Acid. Ito po ay isang uri ng traditional cervical cancer screening na kung saan naglalagay po sila ng acetic acid. At the same time, sinisilip po ng gumagawa, no? Pwedeng nurse, pwedeng midwife, pwedeng doktor, no? Kung merong changes doon sa cervix, no? Gamit-gamit po ang mata, no? And then, dinodrawing po nila ito at ito po yung ibinibigay po sa doktor, no? So yun, or sa pasyente pala, no? Kami, ang kaibahan namin is instead na mata yung gagamitin, no? Naggawa kami ng sarili naming locally manufactured na scope, no? We called it speculoscope, no? Ang kasama ko dito ay ang DOST-ASTI, no? Advanced Science Technology and Institute, no? Diyan po yan sa parte na malapit sa UP, no? Ang ginagawa po namin is that instead na silipin, pinipicturean po ng isang midwife, no? At ito po ay tinatransmit na po, no? Through internet, naka-cloud-based yan. Tapos para po yung doktor po, ay sila na po ang makapagbasa, no? Maliban dun sa midwife, mabasa niya, yung doktor na rin po. Para instead na i-refer mo pa sa doktor, diretso na po. So, yun po yung, I guess, kakaibahan po namin. And kung kailangan ng gamutan, mas madali na pong mag-refer sa isang kapwa doktor. Dr. Rivera, under pala this CerviQ ay kumbaga nagagamit din no yung mga digital platforms and of course telemedicine. So
given these methods po, no, itong telemedicine, ay paano po ba nito napapabilis ang diagnosis, lalo na no, doon sa mga kababaihan po natin sa malalayong lugar na nangangamba na baka meron po silang cervical cancer? Yeah, tama, salamat po, no. Actually, hindi lang po cervical cancer kasi normally kaya po tayo nag-i-screen ng mga kababaihan is mainly because gusto natin makuha yung pre-cancer, yung stage na kung saan malayo pa, no? Natutukoy na natin na sila ay magkaka-cancer. So, at that point in time, pwede na natin silang gamutin, no? So, through telemedicine, dahil nababasa na ng doktor sa Manila or sa pagpalagay na lang natin, nababasa ko from like what we're trying to do currently, no? Meron na po tayong scope na ginagamit dyan po sa bayan po ng Santo Tomas, Batangas, no? So sila po, nurse po ang gumagawa doon, nagbabarangay-barangay po sila, no? I think for 1 month, naka 300, 400 patients na sila. And out of the 300, 400 patients, would you believe nakakita na kami ng mga more or less mga 10 patients na pre-cancer, no, most likely, and 3 of them are likely cancer. So, paano ito napapadali? Kaagad-agad nakikita po sila, kaagad-agad nai-schedule ko na po yung kanilang gamutan, no? Kaagad-agad yung mga iba na ita-transfer ko na po sila sa Jose Arias Memorial Medical Center. These are not just stories, these are concrete examples na this can be done, no? Immediately, the best way possible. Alam niyo naman po, kapag cancer, hindi ho pwedeng antay-antay tayo because Mm-mm. every day na lumalaki rin ho yung bukol, no? So I think this is a good example, no? Of course, to summarize, no, mabilis ma-refer, faster yung resulta, no? Tapos may treatment guidance, parang gano'n, no? So na-navigate ko na po yung pasyente para direksyon na po sa treatment po. Yan. Mm. Sa inyo pong karanasan, Dr. Rivera, ano pa po ba yung mga matatawag na pangunahing hamon po sa pagpapalawak ng cervical cancer screening, lalong-lalo na po dun sa mga malalayong communities? Actually, ma'am, ang pinaka nahirapan ako talaga is yung kakulangan sa awareness, no? Mm. Like, for example, initially, meron akong barangay na pinupunta, no, not barangay, LGU na pinupuntahan kasalukuyan, no, na kung saan nakikita ako kahit na mag-announce kami, minsan, ang dumarating po na pasyente is kakaunti lamang, no? I think yung kakulangan po sa knowledge, akala kasi ng tao, pag sinabing cancer or pag sinabing screening, hayaan na lang or whatsoever, hindi nila alam na ang cervical cancer is kakaiba, no? Dito, ang habol talaga namin is malaman namin kung ikaw ay may pre-cancer. Ang pre-cancer ay isang stage na kung saan hindi pa ito cancer. So, kung makuha pa kita dito, ikaw ay 100% buhay. No? Kung makuha kita dito, ang availability ng treatment marami at mura, no? Pag ikaw ay cancer na medyo madugo na ang bilihin, masakit na rin sa bulsa, cancer na rin sa bulsa, no? At the same time, hindi ka pa sigurado kahit gumastos ka na, alam niyo yan, hindi ka pa rin sigurado, no? So I think ito yung really reason namin kaya namin ginagawa ito, no? To really to really get yung early stage. Kung malaman lang po sana ng tao ito, no, through any media or any platform, no, I think we will all enjoy getting decrease in deaths, no, coming from cervical cancer po. Doc, nakita po namin na dun sa inyong profile, when we did our research before this interview, na dumaan Aha. po pala kayo, no, sa matinding pagsubok, lalo na po nung kayo po ay naapektuhan ng COVID-19 na pandemic. Paano po ba nito binago, nitong eksaktong pagsubok na ito, ang inyong pananaw at misyon sa CerviQ? Actually, ano yan eh, we go through transitions in life, no, na kung saan, syempre, minsan ba, akala mo
huling exit mo na, no? And then kung mababalik tanaw mo yung mga nagawa mo over a time na nandito ka sa mundong ibabaw, no? Doon mo makikita na kulang pa pala, no? Kulang pa pala yung magagawa ng yung or mas higit pa pala ang magagawa mo. And that came to change my inner me, no, myself, no, to really find an advocacy within yung kakayahan ko na kung saan I can really help, you know. Yung point ba na parang kung ano ba yung pwede kong iiwan, no, na palegasiya, no, siguro masabi natin, no, na magagamit ng tao, no, na kahit papaano maalala ka. And I think this is where I come from today, no. Yung mission ko, yung lakas ko, yung paggalugan ko sa ibang lugar, no, mula Luzon, buong Luzon hanggang Mindanao. Ito naman po, Doc, kasi medyo na-curious kami, no, dahil meron din palang participation dito, no, ang Philippine Cervical Image Bank. So ano po ba eksakto ang papel po nito at paano po ito makatutulong sa pag-develop naman ng AI-assisted screening dito sa ating bansa? Ay, salamat po. Oo. Ang AI kasi will always be dependent on training, no? Uh, if you're ang future kasi is that alam niyo naman almost all nowadays are AI, no? There is already CT scan that is detecting lung cancer through AI, breast cancer, of course meron na rin cervical, no? Pero itong mga AI na to gawang ibang bansa, no? Hindi tinrain yung kanilang mga AI doon sa sariling katawan ng isang Pilipino, no? Ang nais namin po kasi is basically to tayo as a nation, no, to develop our own. We shouldn't be using others kasi I don't think tayong mga Pilipino I think tayong mga Pilipino, we have that capability to create, to do that also, no? So for us to be able to do that, we have to have a bank. Bank, ibig sabihin, bangko, maraming images ng cervix, no? Hindi lang po pictures, ma'am. Kailangan po yung cervix na yon, naka-designate din kung ito ang itsura ng picture ng may HPV positive, ito ang picture ng biopsy ng may cancer, parang ganon. Kung makakuha po tayo ng maraming picture enough na kung saan ang sa tulong ng DOST-ASTI, makakagawa po tayo ng AI, no, na kung saan darating po ang panahon, I have to say this, no, pag picture po tayo ng cervix in the near future, somewhere out there in a remote, far away barangay, you may not need, you may need internet lang, agad-agad may resulta na yung pasyente para makagana si AI. Baka nga, there is a possibility pa nga na kahit walang internet, may resulta na. Yun po yung goal namin, para yung may problema na lang ang matratransmit po sa doktor. Yung mga wala hong problema, automatically na-diagnose nasabihan na po ni AI. Ano ba ang kabutihan nito? Siyempre, two minds are better than one. Ibig sabihin, may doktor, may AI, at least, di ba, na-filter na ni AI, yung mga potential, yung doktor na po ang magsasabi kung ito ba ay, dadalhin to the next level or hindi, no? And by then, kahit kakaunti ang doktor dito sa Pilipinas, but because we have AI, kumukonti ang trabaho. Yung kaming trabaho namin, nadededika na lang namin doon sa mga talagang taong need talaga kami. Parang ganun, no? Salamat po. And speaking of modern technology, ay paano naman po sinisiguro na abot kaya at sustainable po ang mga solusyon dito sa CerviQ para sa mga LGU po natin at dun sa mga health centers? Actually, ma'am, we made
our technology very, very affordable. No? Not really affordable, but you can portable. No? You can bring the technology from one barangay to another. Like I said, Santo Tomas, it's a big community. Hindi na sila gumawa pa ng clinic or hindi na sila gumamit pa ng kahit anong technology. Yung mismong technology is being brought from one barangay to another, no? To get screened. So wala ka masyadong gastos. Ang gastos mo lang will be probably be internet, yung training ng mga tao, ganun lang, no? And then alam niyo naman po ngayon there are already mga ways, no, how to in how we can get investments, no, like for example Yakap, no. Ang VIA po, visual inspection with acetic acid, na ginagamit po ay kasama po sa Yakap. So yung mga lahat po ng mga PhilHealth members po diyan, pwede na kayong pumunta sa kanya-kanyang LGU nyo, no, na kung saan ang gamit ay scope, at hayaan na lang natin ang PhilHealth ang magbayad sa LGU, no. Magiging libre po ito. Imagine nyo, high quality. Alam niyo po ba ang scope ay parang colposcope na ginagamit sa mga pasyente na may positibo na talaga, no, na pre-cancer, no. Alam niyo magkano bayad doon? Ang bayad doon is about 7 to 10,000. Imagine niyo, this is given by the LGU for free. Isang scope, tapos pictures ng cervix ninyo, no? Ganong level, tapos binabayaran naman sila. So they can get investment from PhilHealth, no? And also, remember, once we have screened more patients, I'm sure marami ka rin magagamot na pasyente kasi marami ka ng matitreat na nangangailangan ng treatment. Meron din pong binibigay or binabayad ang PhilHealth, no? Doon sa mga pasyente na kailangan ng thermal ablation, na kailangan ng LEEP, no? So the LGU is getting paid, no, by doing these services for free sa mga tao. So yun po. Siguro, no, ito ay itong susunod ko po ang katanungan ay mahalaga po na ma-reiterate, no, dahil marami na pong natutulungan itong tinatawag po na CerviQ. Dr. Rivera, ano po yung inyo pa pong mga pangarap or aspirations para sa hinaharap ng cervical cancer prevention dito sa Pilipinas, at paano po ba makatutulong ang iba't ibang sektor upang maisakatuparan ito? Actually, we can find ways how we can eliminate cervical cancer kung tayo lahat sama-sama, no, na nagsasabi na ang cervical cancer ay kakaiba at kaya nating i-screen, no, ang tao. If we can provide itong system na to sa lahat, no, sa buong kahit LGU level na lang, hindi sa barangay, no, kahit sa LGU level na lang, we will be able to have the data, we will be able to help build our AI, no? We will be able to screen more patients. Alam niyo po ba na kapag ang babae nakikita niya yung kanya, no, na may problema, dahil nakikita niya, bumabalik yan, no? I tell you, I've seen those many patients na I was into, no, na talagang dahil nakikita nila yung sarili nila, bumabalik po yan for the treatment. So kung lang ito maidala sa mga probinsya, I think, this will all be a good system how we can contribute to eliminate cervical cancer po dito sa Pilipinas. Siguro ito na lamang po ang aking katanungan bago ko po kayo tuluyan na pakawalan dito sa programa, Dr. Rivera. Para po sa mga kababaihan na maaring natatakot or nag-aalangang magpa-screen, no, kasi minsan talaga parang nag-overthink po agad, no, bago Yes. talagang dumaan sa proseso po ng screening. Ano po ang inyong mensahe sa kanila bilang kayo po ay isang public health advocate na nagsusulong po na kumbaga ay matulungan ang ating mga kababaihan na maging mas maalam pa po regarding cervical cancer? Steph, I think ang pwede ko lang ibigay sa inyo is number one, no?
Ang cervical cancer po ay hindi po namamana, no? Naipapasa po ito. Virus po ito, no? Nakukuha po through sexual contact, no? So kung meron kayong history na pakikipagtalik, please undergo the screening, no? Huwag ho kayong maging dependent doon sa simptomas. Because this is a virus, itong virus na to can proceed, can progress to cervical cancer for 10 to 20 years, no? Remember nyo, 10 to 20 years. Hindi ibig sabihin makipag-sex ka ngayon, bukas meron kang cervical cancer. No, it takes 10 to 20 years. Yung 10 to 20 years, dapat makapagpa-screening po kayo. Makapagpa-bakuna po kayo. No? So kung magawa iyon, then definitely we can reduce the cases of deaths sa cervical cancer. And with that, maraming salamat po Dr. Rivera for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Steph, and more power po. Maraming salamat. Maraming salamat din po. At ating nakasama sa edisyong ito ng Usap-Usapan ng isang public health advocate na siya rin pong nagtatag ng CerviQ, walang iba kundi si Dr. Jesus Randy Boggs Rivera. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.